Hello. Ano, kakatapos ko lang mag-review ng mga dating vlog ko nung I think mga 2022. Na-remind ako sa Facebook ko. Tsaka ng itsura ko pero carry lang din naman. Hindi pa kasi uso sa cellphone ko nun yung filter eh. So bali doon, na-compare ko yung mindset ko dati sa mindset ko ngayon. Parang um, ibang-iba ko nun. Gustong-gusto ko yung way of thinking ko before, unlike today. Since I'm having PTSD or general anxiety, eme-eme, ganyan. Basta gusto ko lang yung ano ko doon, yung mindset ko, the way of thinking ko before. Pero nakita ko dun sa video na to, itong susunod na video na to, kung gaano ako disappointed, kung gaano ako hurtful, pero ang dali kong i-adapt, ang dali kong nakapag-adjust that time, na parang wala lang. So dun ko na-realize na ito pala yung start kung bakit ako naging negative, kung bakit ako naging ganito ngayon. Ayun pala yung mga naging resulta. So manaka-naka, merong isang situation, pero ayun, so sana panoorin nyo to. Ending, di ba? Kamay tayo. Time check. 4:11 na. Kanina, niluto ko to mga 10 or 11. Tapos naghintay ako ng nag-prepare ako mga 9-10 yata. Tapos sabi ko, magluluto ako ng konti lang kasi I'm not sure kung magugustuhan ba to ng kakain or kung matitikman man lang. Hindi nga ako nagkamali. Hindi nga niya nagustuhan yung, hindi pa rin niya natitikman, nalaman niya pa lang kung ano yung sahog na sabay yung nakalagay. So, ganun agad yung reaction. So, para iwas dinampot ko na lang lahat. Tapos, syempre ako na yung kakain. Gintay pa naman ako ng lunch. Tapos, nalipasan na ako ng gutom. Kasi gusto ko makita or gusto ko ipatry. Pero hindi naman din pala ito try. Reaction pa lang. Ako na yung kakain. Siyempre luto ko to, sasabihin ko masarap. Kala ko pa naman mali pa ako ng dinig kanina nung sinabi niya na. Sabi ko, hindi naman to purong saba. Sabi ko, may tokwa tong kasama, may tofu. Sabi niya, nagsayang lang daw ako ng tofu. Gusto ko na mag-react ng masama. Na-hurt ako. Kasi nagsayang lang daw ako ng tofu. Yung pala, kasi nga, nauna ko nang sinabi na ipakain niya na lang sa pusa kung ayaw niya kainin. Namimilit. Mali pala akong pagkaintindi. Sumera. Ito yung sinasabi ko na na pag nag-effort ka minsan, hindi maganda. Or pag nag-effort ka, huwag kang mag-expect na may makaka-appreciate man lang or ano ba? Huwag kang mag-effort para hindi ka masaktan. Easy as that. Huwag kang mag-effort para hindi ka masaktan. Kahit saan, kahit sa groupings, kahit sa project. Effort ka. Diba? Parang don't give something, tapos don't expect something din.
Tama ba yung sinabi ko? Basta. Basta ayun. Imbes na positive yung outcome ng mga lessons ko in life habang tumatanda ako, nagiging negative. Kasi nga, the more na tumatanda ka na, parang ayaw mo na lang din magbigay ng ng attention pa or parang nakakapagod kasi pag matanda ka na po, madabilis ka na lang mapagod. Parang gusto mo na lang lahat easy. Pero you're still trying to put an effort sa lahat ng mga ginagawa mo. Pero some people are not giving value dun sa mga efforts na mga ginagawa mo. So, instead, just try to do it. I suggest, if you love your well-being, don't hurt yourself. Stop making an effort kapag alam mo naman na hindi rin naman pala siya mabavalue in the end. Kasi sayang yung pagod, sayang yung effort. So, manahimik na lang tayo. Gawin na lang natin kung ano yung mas maganda para sa sarili natin. Mali, diba? Ewan ko. Ito na lang yung feeling ko ngayon. Baka ito na yung mindset ko this past few weeks because sa mga na-encounter ko this week. Alam mo, masyado kang appreciative eh. Pero kasi, yun nga, kakasabi ko lang na kapag may binigay ka, huwag ka mag-expect na may matatanggap ka in return. For example, ako, I don't wanna hurt others' feelings na, or hindi, at least tinatry ko na hindi ako nagpa-plastic, pero alam mo yun, na-appreciate ko lahat yung effort. Pag nagluto ka, sige, kakainin ko yan, ganito. Kapag may konting adjustment, sasabihin ko kung ano. Pero yung papangunahan ko na hindi ko pa natikman yung isang pagkain or tapos pag sinabi kong ayaw ko kagad. Hindi, tinatry ko. Hindi ako yung tao na mabilis mang judge kagad na kaya hindi ko maintindihan pag sinasabi nila ng judgmental daw ako. Sabagay, isang tao lang nang sasabing judgmental ako na quick judgment daw yun. Ewan ko ba. Pero sa totoo lang, mas iniisip ko kaagad na na-appreciate ko kaagad. So kahit na alam ko nagdo-diet ako, dahil nag-effort ka, at least tikman ko man lang yung yung pin-repair mo or ganito, ganyan. Diba? Kasi that's how you show some care to sa mga tao na mahal mo, ganyan. Huwag na tayo mag-effort. Pero nakakasama talaga ng loob. Kasi hindi mo na na-try. Kailangan busin ko na lahat. Susunod din ako magluluto. Hindi kasi ako kasing tatag na ng kagaya ng mga nakaraang taon. Wala akong piniplease. Kundi boss ko lang. Parang noon kasi lahat na lang ng tao piniplease ko pala. Mali. Hindi pala tama. Diba?
So, anong lesson ngayong anong lesson ngayon dito sa video na to? Very good na konti lang yung niluto. Baliktad yung mga i-advise ko baliktad. Dati unahin ang kapwa, gano'n. Kaipokritohan yun. Unahin mong isipin yung well-being mo. Unahin mo yung sarili mo bago ang iba. Kasi kapag nagpa-apekto ka, kawawa ka. Kaya last time, siguro sa sobrang inis ko na lang din, hindi ko lang maintindihan I'm trying to be nice naman din kahit na naiinis ako. Hindi lang tayo mag-comment. Miss ko tuloy yung tatay ko tsaka nanay ko. Masanay lang talaga akong nakapaligid sa akin yung mga taong tawag dito yung mga ayaw kong masaktan siguro. Hindi man ako spoiled brat, pero parang mas na-appreciate lang nila yung effort kasi sometimes sobrang busy ko talaga, tapos minsan na lang ako makapagluto sa bahay. Tapos makikita mo talaga sila na kinakain naman talaga nila yung luto, tsaka wala naman ako nalason kasi kahit sa school din ako na nagluluto din naman ako, tapos sinishare ko sa mga kaklase ko. Tapos
kasi mga katrabaho ko dati. Wala naman akong narinig na negative about sa mga piniprepare ko or ayun. A-add ko na lang siguro to sa video. Ayun. It's okay not to feel okay. It's okay not to be okay. Pero advice is don't take too much effort para kasi hindi mo natin kailangan ng validation. If a person is really concerned about you or diba? At least they will show or he or she will try to show some care, compassion dito or concern about you, about your effort. Pero paulit-ulit tayo. Kakasabi ko lang na hindi naman kailangan mag-effort. So, wag na. Kayak. Nagiging sensitive ako lately. Yan na. Pakain ko na lang sa pusa. Or bye. Kanina nagluto ako, 'di ba, ng patty na ginawa sa banana peel. Tapos nagtry akong i-video yon, dinocument ko yung mga buong process. Tapos sabi ko dun sa video ko na itatry ko siyang ipatikim sa isang tao. Kaso na-mention ko na rin pala dun sa naunang video ko habang pinaprocess ko yung yung buong recipe. Habang nagluluto ako, sinabi ko nga pala na hindi ako magluluto ng marami kasi nga kapag hindi nagustuhan ito, ako lahat ang uubos. Alam nyo, hindi pa dumating sa point na na nagkaroon ng taste test, 'di ba? Parang inintroduce ko pa lang, na sinabi ko pa lang, narinig pa lang kung saan gawa, kung ano yung ingredients, na sinabi ko na banana peel siya. Ay, parang reaction pa lang ng mukha, ha, 'di ba? Parang alam mo nang hindi niya itatry, alam mo kahit pinch lang or kahit konting-konting kurot lang, hindi niya talaga tinikman. Sobrang na-disappoint ako, na-hurt ako talaga. Ang ending, syempre kinain ko lahat yung niluto ko. Kasi feeling ko feeling ko kasi baka nga hindi talaga magugustuhan na iba. Pero sabi ko, bakit kailangan i-depende ko sa isang tao lang yung reaction? Kung pwede ko namang ipatikim yan kay Apo Sean, kay Mama Banji, kay Mama Tess, diba? Tas hingin ko yung reaction nila or kung masarap ba or diba? Bakit kailangan sa isang tao ko lang talaga siya diba? Kailangan ganun. So, ako, disappointed din ako sa sarili ko. Bakit ko kailangang intindihin yung mo? Diba? Bakit ko kailangang intindihin lang kung ano yung reaction mo or kung ano yung magiging impression mo dun sa luto ko? Pwede ko namang gawin yun. Or pwede ko naman yun iparanas sa iba. Bakit kailangan sa isang tao ko iasa yung impression, yung reaction, which is hindi naman tama. Kaya sabi ko, maling-mali na
iasa mo sa isang tao lang yung reaction or yung ano, kung po pwede ko naman din i-share yan sa ibang tao, 'di ba? Hindi naman masama 'yun, 'di ba? Tapos pangalawa, parang ang taas ng tono ko, galit na galit yata ako. Disappointed lang talaga ako. Na-hurt ako kasi nga hindi nga dumaan sa process na isang tao nga lang hindi man lang natikman. O sige, okay, cross out din, hindi natikman. Pangalawa, may disclaimer naman ako. Sabi ko, magluluto ako ng banana peel na gawa sa burger patty. Pero, wala naman ako sinabi na magluluto ako ng masarap. 'Di ba? Hindi ko naman sinabing masarap yung luto ko eh. Wala naman ako sinabing gano'n. Ang akin lang, baka naman edible, pwede bang kainin. Ganun lang. Kaya lang kasi yun nga, lahat, pinagsama-sama na lahat doon sa isang reaction niya na parang, parang ganun. Hindi, wag. Diba? Tapos, okay lang naman sa akin ka tayo mo kainin eh. Diba? Tapos, pangalawa, yung naramdaman ko. Diba? Sabi ko, bakit ako na-disappoint? Na-disappoint ako kasi, yun nga, una, hindi pa niya natikman. Nalaman pa lang niya yung ingredients, ayaw niya na. Parang isip ko tuloy sayang yung effort ko. Anyway, na-realize ko rin naman na ba't ako madi-disappoint? Eh, di niya naman ako inutusan magluto. Nagkusa naman ako magluto sa sarili ko, di ba? Wala naman nag-utos sa akin. Trip ko naman yun, di ba? At wala naman nangingialam sa trip ko. Ako nga nandadamay ako ng trip eh. Biruin mo, magluluto ako, mag-imbento ako ng luto. Hindi ko nga napanood sa YouTube eh. Pinanood ko lang yung sarili ko din. Nag-trip ako magluto, mag-isa ko, tapos mandadamay ako kasi sa papatikman ko sa kanya. Bakit ako madi-disappoint? In the first place, hindi man ako inutusan magluto. Ulit-ulit tayo eh. Okay? So, okay, given. Pangalawa, hindi. Pangatlo na pala to, ano pa ba? Ayun, naisip ko kaagad kanina yung reaction ko din. Parang, ayoko na, hindi na ako mag-e-effort. Hindi na ako magluluto next time. Naku. Kinontra ka agad nung alter ego ko. Charmy alter. Ito. Bipolar pala no? Sabi niya, bakit hindi ka na magluluto? Eh, gustong-gusto ng nanay at tatay mo yung luto mo kasi masarap daw. Nanay at tatay ko kaya yun. Yun yung sabi ni letter B. Nag-uusap yung nag-uusap no? Yung utak ko. Tapos, syempre ako nasa gitna lang ako nung nagtatalong utak ko. Sabihin ko, sige, magluluto ako kasi pag hindi ako nagluto, paano? Anong kakainin ko? Diba? Magluluto pa rin ako. Bakit eh? Hindi naman sinabi na huwag ka na magluto kahit kailan. Diba? Tsaka uulitin ko, isang tao lang ang tumanggi sa luto ko na yun. At, isang luto lang naman yun, isang recipe lang naman yun. Yung the rest naman, kinain niya naman yung mga ibang niluto ko. Ganon. Tapos, itong batang to. Hirap. Ano pa ba? Ayun. Hindi pa rin ako hihinto. Mag-iimbento pa rin ako. Tapos mandadamay pa rin ako. Maghahanap ako ng damay. Tapos madi-disappoint ulit ako pag hindi naman lang nag-effort na tikman yung luto. Ulit-ulit eh. Sadista eh. Sinasaktan ng sarili. Okay. Ano pa ba? Ayun. Katotohanan na lang yung realization. Sabi ko, siguro ang una ko kasing sinabi nga, minsan try not to care. Yun yung mga lesson ko this past few weeks. Minsan kasi when you try to put an effort sa mga ginagawa mo, because yung passion mo nilalagay mo dun, or parang
yung buong ano mo, buong makakaya mo, skills, ayun yung nag-effort kang ganyan. Tapos at the end of the day, pagka hindi nagustuhan yung halimbawa yung niluto mo, tapos syempre ma-hurt ka, mati-disappoint ka, parang nag-effort ako di ba? Don't do that, na parang wag na tayong mag-expect. Okay? Wag tayong mag-expect minsan na lahat ng tao magugustuhan ko ano yung mga ginagawa natin. Kasi the more na nag-e-effort kang ganyan, the more na nagpi-please ka ng ibang tao or kung sino man, 'di ba? Parang hindi mo naman kailangan gawin Unang-una mong isipin yung ano mo, yung well-being mo. Okay ka pa ba? Baka you're exerting too much effort, tapos ikaw mismo hindi mo na-value yung sarili mo, 'di ba? You have to make sure na i-value mo yung sarili mo before anything else. Kasi once na nakita nila na binavalue mo yung sarili mo, lahat yan, 'di ba? That particular scenario or that particular moment, siguro, huwag tayo mag-English. Siguro marirealize nila, okay, or ma-appreciate ka na rin nila, di ba? Unahin mo na yung sarili bago ang lahat or bago ang sasabihin ng iba. So, yun yung mga natutunan ko, and huwag mong idedepende sa tao, sa ibang tao, yung yung mga actions mo. Okay? Kailangan i-consider mo muna nga yung sarili mo. Unahin mo muna yung sarili mo. And everything else will follow. Tapos, just be happy. Tapos, gawin mo lang kung ano yung sa tingin mong makakapagpasaya sa'yo. Ang ano kasi lang, ang negative thoughts ko about doon, siguro, kasi ganito na akong klaseng tao para sa akin lang masaya kasi ako kapag may napapasaya ako na tao. Halimbawa, yung anak ko, masaya ako kapag yung nagluluto ako, tapos yung kakainin niya yung mga niluluto ko, ganun. Happy ako. Masaya din ako kapag halimbawa, ayan, mga magulang ko, mga kapatid ko, basta napagsisilbihan ko sila. Masaya ako sa ganun. Masaya ako kapag napagsisilbihan ko yung mga mahal ko sa buhay. Ang natutunan ko lang, huwag sobra. Okay? You have to set the limit pa rin, di ba? Na hindi todo-todo, di ba? Pero kasi nga, ganun, depende rin siguro kasi kung anong klaseng tao ka Hindi mo rin kasi masasabi. So, hindi ko rin kung tama bang advice yun na huwag ibibigay lahat kasi ako talaga pagka mahal ko talaga ang mga tao sa paligid ko or kahit sino, like mga magulang ko, mga kapatid ko, anak ko, talaga hanggat kaya ko bibigay ko talaga sa kanila. Pero sabi nga daw, wag nga daw sobra. Tanggapin natin yan. Tapos pagdating sa emosyon, dapat you have to know or you need to know how to manage your feelings and your emotions. Tapos wag din palaging nega. At least kahit paano, you have to look for the positive side kahit na may mga nangyayari. Halimbawa, day to day, may nangyayari ng mga negative para sa'yo. Halimbawa, tulad ko, nagluto ako, may gusto akong i-surprise or nag-effort ako and I really wanted to know kung ano yung magiging reaction man lang. Kasi
Kaya lang din naman ako na-disappointed because, yun nga, hindi pa nga lang natikman. Tapos parang, walang effort na to taste yung niluluto ko. Siguro maybe. Or ayaw niya kasi talagang nung recipe, or ayaw niya talaga nung isa sa mga ingredients. Kaya, huwag natin pilitin. Kakasabi ko lang kanina. Kaya, ayun na lang. Okay lang yan. Marami pang araw. Tsaka, isipin natin na may mga tao na gugustuhin din naman yung mga efforts natin eh. Or, should I say, depende siguro sa tao. At depende rin sa ginagawa mo kung paano ka ma-appreciate at kung sino yung makaka-appreciate at kung paano ka ma-appreciate. So, ayun, minsan, try not to care. Okay? Try not to exert too much effort. Ganun. Tsaka, huwag din masyadong umasa para hindi rin tayo masyadong nasasaktan. Hugot. Ayun. So, ayun lang. Parang, okay lang yan. Naiyak na rin naman ako kanina, kaya okay na rin yung feeling ko eh. Kaya okay lang. Yung disappointment, tsaka okay lang yan. Okay lang makaramdam ka ng mga ganyan. Basta, at the end of the day, you will still remain positive in everything that you do. Ayan. Ayun. Just look into the bright side. Sabi ganun. Yun lang. Huwag na tayo masyadong magpaligoy-ligoy pa kung ano pa yung kung ano na lang yung mga dapat mangyayari, kung ano na lang yung hindi mo masasabi. Kaya kailangan ready ka para hindi ka masyadong na-hurt or masyadong mag-expect. So, ayun lang, and thank you. Diba? Ganyan ako kapositibo noon na, though, syempre manaka-naka na meron na akong nararamdaman na hindi maganda, nakaka-experience na ako ng rejection, ng, siguro, nagkaroon ako ng parang culture shock after. Kasi nga, biglang ibang tao na yung nakausap ko, nakasama ko, tapos ibang-iba, ganun. Iba talaga yung yung grabe yung adjustment ko dati, tapos feeling na wala rin ako makausap kasi nga syempre poproblemahin ko yung isang tao, tapos wala naman akong ibang kausap, so wala akong mapag-sharean, sinong kakausapin ko, diba? Ayan yung mga panahon na nagtatry akong gumawa ng vlog, ng cooking vlog, tapos nag-aano ko ng mga cooking videos, tapos nagtatry akong gumawa ng mga side hustles ko dati, mga pandemic yan eh. Tapos mga 2022 yan, I remember. March 24 yan, created yung video na yan eh. So, it's the same day actually, na nagtatry talaga akong gumawa ng mga kung ano-ano mga, para may side hustle ako, ganun. Trying to do DIY, tapos, yun. Siguro nasundan pa yung mga video na yan, mga 4 na videos, ganyan. Pero after nun, parang nawalan ako ng gana. After, tapos, doon na nag-start na fell apart. Or, na ako, nag-shattered na ako, tapos, hindi na ako, parang feeling ko hindi ako nakakaramdam ng support at that time. Tapos, feeling ko mag-isa ako, ganun yung naramdaman ko. Yan na yun, sumuko na lahat yung utak ko that time. Dahil din sa mga pangyayari, sunod-sunod na pangyayari. Kaya medyo nawalan ako ng gana. Well, going back, sabi nga nila, have to do something powerful and creative and productive these days kasi mas kailangan ko na. So, hopefully, you follow and you subscribe to my videos. Naman to, hindi ako namimilit, pero lang to, sharing lang
sa mga developments or kung ano man. Sharing lang mga experiences ko, tsaka yung mga pinagdadaanan ko rin today, lalo na sa situation ko. Hopefully, kahit pa paano, meron ako ma-inspire or may matutunan ako. Open naman yung comment, at tsaka basta please be kind. Okay lang naman ako. One of my coping mechanism naman siguro, kailangan ko mag-create ulit ng video, kailangan ko mag-start ulit. Kailangan kong buhayin kung ano yung mga nakalimutan ko nang gawin. So, thank you so much, and kung ano mga suggestions nyo or any comments, gladly appreciated. Babasahin ko yan. Maraming salamat po. Thank you.